Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 3, Week 4. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Para sa ating most essential learning competencies, nakapagpapakita ng magagandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Gaya ng pagiging mapanagutan, pagmamalasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran. Pangalawa, napatutunayan na di nakukuha sa kasakiman ang pangangailangan. Gaya ng pagiging vigilant o mapanuri sa mga iligal na gawaing nakasisira sa kapaligiran. Bawat tao ay may tungkulin at responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat na kailangan niyang gawin at isakatuparan. Isa sa mga responsibilidad na ito ay ang responsibilidad na pangalagaan ng ating kapaligiran. Maging mapanuring tagapangalaga ng mga likas na yaman ng mundo. Kapag hindi tayo nagmalasakit sa kapaligiran natin, tayo rin ang magdurusa sa bandang huli. Sa atin din mapupunta ang maraming basura, maruming hangin, maruming tubig at iba pa. Sa araling ito ay iyong matututuhan ang mga paraan ng pagpapakita ng magagandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Pagkakaroon ng malasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran. At pagiging vigilant o mapanuri sa mga iligal na gawaing nakasisira dito. Mahalagang maunawaan mo ito upang magamit mo ang kaalamang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pag-aralan ang mga larawan sa ibaba. Tungkol saan kaya ang kanilang ipinapakita? Ipinapakita nila ang mga responsibilidad na dapat mong ginagampanan bilang bata at mamamayan. Sa kabilang banda, anong pananagutan o responsibilidad na ba ang ginagawa mo upang mapangalagaan ang kapaligiran? Paano mo ba mapangangalagaan ang kapaligiran? Ano-ano ba ang mga dahilan kung bakit patuloy na nasisira ang ating kalikasan? Upang lalo pang lumawak ang inyong kaalaman, ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Ayusin ang jumbled letters upang mabuo ang salitang tumutukoy sa mga gawaing iligal na may masamang naidudulot sa kapaligiran. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, isaayos ang jumbled letters na ito. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay paggamit ng dinamita. Pangalawang bilang, ano kaya ang salitang ito? Tama! Ito ay pagtotroso. Pangatlong bilang, ano naman kaya ang salitang ito? Magaling! Ito ay pagmimina. Pang-apat, ano naman kaya ang salitang ito? Tama, ito ay maruming usok sa pabrika. At pang-limang bilang, ano naman kaya ang salitang ito? Tama, ito ay pagkakaingin.
Ang pagiging vigilant o mapanuri sa mga pangyayaring iligal sa ating kapaligiran ay isa rin sa mga responsibilidad natin bilang tagapangalaga ng mundo. Ang pagiging sakim ng tao sa mga pag-angkin ng mga bagay na sobra sa kanyang pangangailangan ang nagdudulot ng kasamaan at pang-aabuso sa mga likas na yaman ng mundo. Ilan sa mga responsibilidad o pananagutan natin sa kapaligiran ay ang mga sumusunod. Una, pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Pangalawa, pagpapanatiling malinis ng daluyan ng tubig. Pangatlo, pagtatanim ng puno minsan sa isang taon. Pang-apat, pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran sa pamayanan. Panglima, pagpapanatiling malinis ng paligid. At pang-anim, maging mapanuri sa mga nangyayari sa kapaligiran. Para naman sa pagsasanay bilang 2, basahin at unawain ang maiksing dialogo pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa iyong sagutang papel. Ngayon ay basahin natin ang maiksing dialogo. Ang tanong ni Ana, paano mo pinangangalagaan ang ating kapaligiran, Dennis? Sagot naman ni Dennis, itinatapon ko ang aming mga basura sa tamang basurahan. Ihihiwalay ko ang nabubulok sa di nabubulok at napapakinabangan pa. Ikaw? Ang sabi naman ni Ana, tumutulong ako kay nanay na maglinis ng aming paligid. Inaalagaan ko ang mga tanim ni tatay. At katulad mo, hindi rin ako nagtatapon ng basura kahit saan. At ngayon ay oras na para sagutin ang mga tanong. Para sa unang katanungan, anong pag-uugali ang ipinapakita ng 2 bata? Tama! Ang pag-uugaling ipinapakita ng 2 bata ay ang pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Pangalawang katanungan, paano nila pinahahalagahan ang kapaligiran? Tama! Sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, gaya ng paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basura, paglilinis ng paligid at pag-aalaga ng mga tanim. Ngayon ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 3. Basahin sa Matuto sa Iba sa pahina 144 hanggang 145 sa Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon, 5 baitang, 3 markahan, ang isang kwento at alamin ang epekto sa pangingisda ng paggamit ng dinamita sa pamamagitan ng pagkukumpleto sa concept map sa ibaba ng kwento. Gawin ito sa sagutang papel. Basahin natin ang kwentong Kawawang Mga Nilalang sa Dagat. Palubog na ang araw. Tahimik ang lahat ng mga nilalang sa kaharian ni Haring Neptuno. Biglang dumating si Pating, ang leader ng puwersang militar ng mga nilalang sa dagat. Haring Neptuno, nakakita ako ng 2 bangka na maraming lulang mangingisda. May dala silang mga dinamita. Papunta sila sa gawing ito, pag-uulat ni Pating. Ano? Dali! Lipunin lahat ng nilalang sa dagat at dalhin sa ligtas na lugar, utos ni Haring Neptuno. Tinipon ni Pating ang lahat at dinala sa kanilang taguan. Kawawang mga nilalang ng dagat, mawawala na sila ng pagtataguan pagdating ng panahon kung magpapatuloy ang mga mangingisda sa paggamit ng dinamita. Baka mamatay tayong lahat, pagdadalamhati ni Pating. Samantala sa di kalayuan, naliligo si Tulingan at ang kanyang anak. Wala silang malay sa nakaambang panganib. Nasalubong nila si Talakitok. O Pinsang Tulingan, mukhang masaya kayong lumalangoy. Yan na ba si Tuling? Ang laki mo na, pagbati ni Talakitok. Oo, Pinsang Talakitok. Dadalhin ko ang anak kong si Tuling sa ilang magagandang lugar kung saan maaari siyang lumangoy.
O sige, pinsang Talakitok, magkita na lang tayo uli, tugon ni Tulingan. Sige, pinsang Tulingan, mag-iingat ka, paalala ni Talakitok. Salamat, pinsang Talakitok, dali ka Tuling, pumunta tayo roon, sabi ni Tulingan. Ilang saglit pa, may napansin si Tuling. Inang, tignan mo po, may mga nalalaglag na mga bagay. Ano po ang mga yon? Tanong ni Tuling. Huwag na huwag mong lalapitan ang mga yon. Dali ka, Tuling. Basta sumunod ka sa akin, babala ni Tulingan. Hindi kaagad sumunod si Tuling sa kanyang nanay. Hindi niya mapigilang lapitan ang bumabagsak na mga bagay. Ano ito? Para saan kaya ang taling ito? Sabi ni Tuling sa sarili. Napansin ni Tulingan na wala na sa likuran niya si Tuling. Nawawala si Tuling. Saan siya nagpunta? Dapat akong bumalik at hanapin siya, sabi ni Tulingan sa sarili. Pabalik na si Tulingan nang magulat siya sa isang malakas na pagsabog. Naku, doon nagmula sa pinanggalingan namin ang pagsabog. Baka doon naiwan si Tuling. Tuling, anak ko! Paiyak na sabi ni Tulingan. At ngayon, kumpletuhin ang concept map. Ito ay may pamagat na kawawang nilalang sa dagat. Sino-sino ang mga pangunahing tauhan? Ang mga pangunahing tauhan ay sina Tulingan, Tuling, Talakitok, Pating, at Haring Neptuno. Ano naman ang dahilan ng pagkasira ng karagatan? Tama! Ang dahilan ay dahil sa paggamit ng dinamita ng mga mangingisda. Ano naman ang naging epekto ng pagkasira ng karagatan? Tama! Maraming mga isda ang namatay at nawalan ng tirahan. Ano naman ang iyong sariling hakbang upang mapangalagaan ang likas na yaman? Tama! Huwag magtapon ng mga basura sa dagat at huwag gumamit ng dinamita sa pangingisda. Sumunod na pagsasanay, basahin ang mga sumusunod na pahayag. Gumuhit ng bituin sa patlang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagiging vigilant o mapanuri sa mga iligal na gawain sa kapaligiran at buwan naman kung hindi. Gawin ito sa sagutang papel. Una, ipagbibigay alam ko sa mga kinauukulan ang mga taong lumalabag sa batas na pangkalikasan. Ano ang tamang sagot? Tama, ito ay bituin. Ibig sabihin, nagpapakita ng pagiging vigilant. Pangalawa, bibigyan ko ng halaga ang ikabubuti ng nakararami kaya iiwasan kong sumali sa mga iligal na gawain. Ano ang tamang sagot? Magaling, ito ay bituin dahil nagpapakita ito ng pagiging mapanuri. Pangatlo, bilang isang mamamayan, responsibilidad kong pangalagaan ang aking kapaligiran. Ano ang tamang sagot? Tama, ito ay bituin. Pang-apat, titingnan ko lamang ang mga nagtatapon ng basura sa ilog. Ano ang tamang sagot? Tama, ito ay buwan. Dahil ang pagiging mapanuri nito ay sa isang lugar lamang. At panglima, makikiisa ako sa programang pangkapaligiran sa aming barangay. Ano ang tamang sagot? Tama, ito ay bituin. Para naman sa pagsasanay bilang 4, kumpletuhin ang graphic organizer. Buuin ang mga pangungusap na nagsasaad ng pamamaraan ng pagpapakita ng responsableng pangangalaga sa kapaligiran. Isulat ito sa sagutang papel. Ang aking responsibilidad sa kapaligiran. Para sa unang kahon, ang mga basura ay aking itatapon sa tamang basurahan at paghihiwalayin ang nabubulok at di nabubulok na basura. Para naman sa pangalawang kahon, patlang,
ako sa programang pangkapaligiran ng aking pamayanan? Ang tamang sagot ay makikilahok. Pangatlong kahon, pananatilihin kong patlang ang daluyan ng tubig. Ang tamang sagot ay malinis. Pananatilihin kong malinis ang daluyan ng tubig. Pang-apat na kahon, magiging patlang o patlang ako sa mga pangyayari sa aking paligid. Ang tamang sagot ay vigilant o mapanuri. At panghuling kahon, tutulong ako sa patlang ng kalikasan ng aking paligid, maging sa tubig, hangin o sa lupa man. Ang tamang sagot ay pagpapanatili. Para naman sa paglalapat, sa iyong sagutang papel, punan ng tamang salita mula sa kahon ang bawat patlang upang mabuo ang isang mahalagang kaisipan. Ang mga salitang nasa loob ng kahon ay vigilant, pakikiisa, pagmamalasakit, responsableng, pagmamahal, alert. Bilang isang bata, ako ay isang responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Ipinapakita ang pagmamalasakit sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran. Ang pagiging vigilant o mapanuri sa mga nangyayari sa paligid ay isa rin sa mahalagang responsibilidad ko bilang tagapagbantay ng mga likas na yaman ng mundo. Yan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!